Dahil si Kap ay nagpakita ng masamang halimbawa, sinampulan siya ng investigador kasama ang mga pulis at ang Meralco. Sa kasalukuyan ng Pilipinas daw ay may pinakamahal na kuryente sa buong Asya. Iyon ay ayon sa pag-aaral ng Japanese External Trade Organization. Sa presyo ng halos 10 piso kada kilowatt-hour, mas mahal pa ang kuryente natin sa mga bansang Japan at Singapore. Ang masaklap, sakit din sa bulsa ng mga ordinaryong gumagamit ang kuryenteng ninanakaw ng iba. Gaya na lang ng ilang computer shop sa Novaliches na isinumbong sa investigador. May illegal daw na koneksyon ng kuryente mga ito. At ang itinuturong may-ari, ang mismong kapitan daw ng barangay. Nang makumpirma ng kamani na Meralco na nakaw nga ang kuryenteng ginagamit sa 3 computer shop umano ni Kapitan, isang clearing operation ang mabilis na plinano. Sa tapat ng barangay yun, may naka-FC yung sa kamong banda ron. Yung kaliwa? Maigpit pa nilang bilin, maging maingat at mahinahon. Sa isang maling salita o galaw kasi ay maaaring makuyog kami ng mga galit na residente. Kasamang mga taga-Meralco at mga miyembro ng pulisya, tumuloy na kami papunta sa mga target area. Pagdating sa unang target sa Kalye Macopa, mabilis na bumaba ang buong grupo at pinagtatanggal ang mga kableng nasa harapan lamang ng bahay nito. Lalo-lalo na yung mga pagkaka-splice nila, walang insulation. Mabulok yung kahoy nila, magdikit yung sekundaryo natin, pwedeng umukuya ng mas malaki pa sa bahay na hindi kayang abulahin ng tubig. Pagkaputol ng ilaw, naglabasan na rin ang mga customer nito, karamihan sa kanilang mga bata. Sinubukan namin hinga ng payag ang bantay pero tulad ni Flash, bigla siyang nawala. Sunod na tinarget ang PC shop sa Kalye Waling-Waling. Aba, medyo tahimik sa labas ng computer shop. Tila walang pakialam at abala ang mga nasa loob nito. Astiga, ayaw talaga yata nilang lumabas. Nang hinanap namin ang bantay, hala, dinaig naman ito si Flash at bigla ring nawala. Muli naming pinuntahan ang pinakabagong branch ng mga internet shop daw ni Kap sa Ipil-Ipil. Pero kumpara sa dalawa, tila mas mabilis ang radar nito. Dahil pagpasok namin sa loob ng shop, wala na ang mga manlalaro. Isang tao lang ang aming nabutan pero wala raw siyang kinalaman sa operasyon ng computer shop. Inusisa namin ang papel na nakapaskil sa pader. Ganito rin kasi ang papel na nakadikit sa pader ng dalawa pang naunang internet shop. Wala sa 3 PC shop ang itinuturong manager na si Ricky Adipen. Kaya naman ang itinuturong may-ari na si Kapitan Arnaldo Cando ang aming pinuntahan. Pero hindi lang ito ang gumulat sa amin at mga kawani na Meralco. Hala, mismong opisina pala ni Kap, nakatap din. Like leader, like follower, Suspar Joseph naman. Hindi lang kasi isa, halos lahat pa yata ng ilaw nakabukas. Pandar! Apo. Kasi Apo. Present ang mga ilaw sa iba't ibang mga kwarto. Ang opisina nga ni Kap nagliliwanag. Takot po ba kayo sa dilim? Huwaw naman! Hindi umubra ang ganitong estilo kaya naman ura-ura na ring pinutol ang supply ng kuryente ng barangay. Ilang araw ang lumipas. Kung akala nila'y tapos na, hindi pa po mga kapuso. Hindi namin sila tinantanan. Sa pagkakataong ito, kasama na namin ang Business Permits and Licensing Office of PPLO ng lungsod ng Quezon. Ang target namin, maipasara ang mga di-rehistradong computer shop. At makaharap na sa personal ang itinuturong may-ari ng mga pasaway na PC shop, si Kapitan Cando. Pagdating sa target area, inisa-isa na ang 3 computer shop na pagmay-mayari umano ni Kapitan. Wala nang satsat, wala nang paliwanagan. Lahat pinutulan ng ilegal na supply ng kuryente. At ang pinakamatindi, lahat nilagyan ng closure order. Sarado ang mga pasaway. Hindi rin nakaligtas si Barangay Chairman. Sa wakas ay nakaharap na rin namin siya at nahingi namin ang personal ang kanyang panig.
Isa-isa niyang pinabulaanan ang mga ibinibintang sa kanya. Kayo niyo po ba ito? Affiliated kasi tayo sa may-ari niya. So, kaibigan natin yung may-ari. Ang point ko dyan, dahil nakikita nila na lagi ako at kaibigan natin, kasama natin lagi na mabalakad yan, pinupulitan ko. Karamihan kasi sa mga kalaban natin sa politika rito, may ganyan din mga shop. And believe you me, hindi rin sila ganun kagaling sa ganyan mga papeles. Kung hahanapan nyo ng papeles lahat dyan, halos lahat dyan walang papeles. Gustuin man natin ipatigil, wala naman tayong karapatan, kaya ipatigil yan ng totohanan. Lumapit na rin kami dati sa business topic, sa mga taga-NBC. And kahit ipasara nila, bukas makalawa nagbubukas po. Wala raw siyang kinalaman sa mga hindi rehistrado at pasaway na mga computer shop. Pero iba pong sinasabi ng mga residente ng aming nakausap. Si Ricky, katulong lang niya yun. Inuutos-utusan niya lang yun. Yun ang nagbabantay ngayon doon. Pero talagang sa lahat, alam ng buong kapre na talagang siya ang may-ari. Ang totoo, aaminin ko na sa inyo, yung ipil-ipil ay talagang sa amin. Yung bahay, kapapagawa lang nun. And then, inuupahan niya rin sa akin. And then, yung mga computer units na yun, naibenta ko kay Ricky. Sinubukan namin siyang hinga ng payag pero bigo kaming makaharap siya. Itinanggi ba ni Kapitana sa kanyang mga napasarang computer shop, hindi naman siya ligtas sa pananagutan sa illegal na koneksyon ng mismong barangay hall. Pero ikinagulat namin ang isa niyang payag. Alam nga naman pabayaan ko na wala akong kuryente. Kaya ba nga hinihintay ko yung approval nila. Siyempre, maapektuhan nito yung servisyo natin sa barangay. Pero kanina, kung doon tayo mag-interview sa opisina, magpapakita ko sana sa inyo lahat ng papeles na until June last year, talaga inisyuhan na namin ng cheque para mabayaran lahat ng mga kailangan para sa mga. And yet, ayaw nilang tanggapin. Sus, Mariosep! Bawal nga po, Kap. Ibig pong sabihin, hindi pwede kasi po mali. Dagdag pa niya, hindi niya kasalanan na walang kuryente ang kanilang barangay. Hindi nagpahuling magbigay ng payag ang sangguniang barangay. Administratively, meron liable ka. Conduct law becoming at saka yung merong ITIRA law, which is also yung pagnanakaw ng kuryente, talagang criminally liable ka. Noon pa man, tutol na raw sila sa illegal na koneksyon ng kuryente sa kanilang nasasakupan. Pero kahit pa huling termino na ng kanilang kapitan, maaari pa rin nilang mapanagot ang punong barangay. Dahil punong barangay ang umano'y pasimuno ng kalokohan, inilapit rin namin ito sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa amin bilang DILG at supervisor, may supervisor function po kami sa barangay, marami ho kami mga ginagawang mga hakbang. Lumabago sila, meron ho silang patutunguhan. Paalala ng DILG sa publiko, huwag magatubiling iparating sa kanila ang anumang pang-aabuso ng mga lokal na opisyal ng gobyerno. Sa isang pahayag, nilinaw ng Meralco na kakasuhan nila ang mga mahuhuling gumagamit ng jumper o illegal na koneksyon ng kuryente. Dagdag pa nila, sisigilin din nila ang kabuuang halaga ng kuryenteng ninakaw. Sa tulong ng Freedom from Debt Coalition, isang non-government organization na himay pa ng gusto ang implikasyon ng ganitong uri ng pang-aabuso. Ang systems loss ay yung nawalang kuryente. Isa sa mga component ng systems loss ay yung pagnanakaw o paggamit ng mga jumpers, mga pagnanakaw na hindi nakokolekta at batay sa reading ng mga metodo ng Meralco ay nawala. Re-reflect yan sa ating mga electric billing per month. Paliwanag nila dahil sa kasalukuyang sistema ng pagbabayad ng kuryente dito sa ating bansa, lugi ang taong bayan. Ang mga mamamayan kasi ang nagbabayad ng pagkalugi ng kumpanya ng kuryente, bunsod ng pagnanakaw ng mga tiwali. Ang masaklap dyan, pag tinignan natin itong mga nagnanakaw ng kuryente, malaki yung kanilang nalilibre sa kanila at pinapasa sa mga ordinaryong consumer tulad natin. Kung halimbawang ilalagay natin yung total cost per kilowatt hour na 10.50 kada oras, pag tinignan natin ang isang electric fan ay 529 pesos per month. Ang isa namang aircon
ay pumapatak sa 5,846.40. Sa isang computer, desktop, meron siyang libreng kuryente na 25,488. Ito yung impact ng mga hindi nabibilang o na sisingil na kuryente mula sa pandarayan ng sa kuryente, sa mga jumper, etc. Ang mga opisyal ng gobyerno dapat ay mabuting halimbawa. Maliwanagan na sana ang mga tila hindi pa natututo. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.